and unanimously concluded that the country is in grave crisis morally, politically, economically, due to massive bad governance, abuse of power, corruption, and repression by the current administration. There is an urgent need to chart a new path to save the Philippines. PBBM needs to go as culprit of this morass. Uphold in effect the constitutional succession with the Vice President as the sole and only replacement. Assist the new leadership to institute urgent reforms to address the problems caused by the BBM's mismanagement and pursue a program of government to benefit the people and bring back the pride to the Filipino nation. About the organization. The Save the Philippines Coalition was initiated in response to the appeal of former President Rodrigo Roa Duterte to save the Republic. On November 23, 2025, it convened a General Assembly attended by not less than 515 individuals from all over the country and from all sectors united by its basis of unity. 31 individuals were nominated to its national leading body to deliberate, decide, and implement the trusts, plans, agreements, and decisions adopted by the General Assembly. Chosen were Attorney Vic Rodriguez and former Cabinet Secretary June Ebasco as co-chairman. It has a Secretariat and Operations Group led by the Secretary General to assist the national leading body and Executive Committee in implementing its plans, programs, and activities. The plans, programs, and activities are as follows. Number 1, hold a people's verdict, Marcos resign now. Withdraw the mandate rally on November 30 to intensify the continuing withdrawal of mandate and support by the sovereign people on the abusive and corrupt president. Number 2, broaden the ranks of Save the Philippines Coalition in all regions and in all sectors here and abroad among overseas Filipino workers. Number 3, continue the information, dissemination, education, and the Filipino people of the true state of the nation and the need to act to save the Philippines. Number 4, to utilize all available means to communicate the messages of Save the Philippines and to thwart the lies, the deception by the administration and other groups proposing extra-constitutional succession plots. And lastly, to continue to mount various protest actions to redress the people's grievances against corruption, abuse of power, and repression of the people's legitimate rights to peaceably assemble, and of freedom of speech. Thank you, and wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. So may we also hear some words of support from my co-panel here today. Magandang umaga po sa mga nandito. Maraming salamat sa inyo na talakay ni kasama rito yung dahilan kung bakit nagbuo itong Save the Philippines Coalition. Kami naman bilang nasa labor sector ay isa lang sa mga kasama sa nagbuo. Ngayon, tama-tama naman papanahon sa November 30 ay kaarawan ni Andres Bonifacio na yan ang tinuturing na bayani ng mga manggagawa. Kaya po kami nagkaisa na maglungsad ng isang pagkilos para pangunahin na gulitain yung kaarawan ni Andres Bonifacio. Pangalawa, bilang mga manggagawa, nakikita naman natin na yung kasalukuyang sitwasyon ng ating bansa
na talamak sa corruption, no, isa sa pinaka naipiktuhan ito, no, at nagsasuffer nito ay yung manggagawa. Natalakay ko nga nung nakaraang linggo na yung usapin ng nakawan sa gobyerno, no, yan ay pera talaga ng tao. At yung taxes na nanggagaling sa mga manggagawa ay kinukurakot lamang nitong mga nasa gobyerno. No? Sapagkat tayo naman halos lahat nagbabayad ng buwis. No? Pero sa hanay ng mga manggagawa, no, hindi pa namin sinusweldo, no, halos nakalaan na para kuliktahin. No? Samantalang yung ibang mga kababayan natin, may mga negosyante na hindi nagbabayad ng tax. Kaya minabuti namin na lumahok dito sa panawagan sa November 30 at siguro sa sama-samang pagkilos, baka pakinggan na tayo ng pamahalaan sa pamumuno ng BBM na dapat mag-resign na. Mag-resign na sapagkat hirap na ang mamamayang Pilipino, lalong-lalo yung mga manggagawa. Kaya sa hanay ng mga manggagawa, Labor Power Movement, no, traditional naman po yan. No, nag-iipon-ipon kami sa Liwasan, Bonifacio. No, at kung ano man ang magiging pag-usapan, sapagkat maraming nakatakdang pagkilo sa November 30, di ba? May possibility na magsama-sama kami. No, basta ang amin maliwanag. No, sapagkat alam naman natin lahat, yung iba nagrarally yan, anti-corruption, may corruption, pero ayaw tukuyin kung sino yung mastermind ng corruption at hindi na nanawagan na mag-resign. Diba? Sa amin, klaro. Diba? May corruption, may ninakaw na pera, dapat managot yung responsable at yung mastermind. Kaya nandito po kami. At sa November 30, kung ano man ang kaisahan, diba? At magsasama-sama kami, basta maliwanag na ang sasamahan namin ang panawagan ay magbitaw na si Pangulong BBM. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mula po sa Federation ng AGLO, Association of Genuine Labor Organization. Alam po ninyo, sa hanay ng mga manggagawa, no? Bagamat iba-iba kami na tindig ng mga organized labor sector, no? Nagkakahiwa-hiwalay kami, pero nagkakaisa na mayroong korupsyon. No? Ngayon, daman-daman na namin sa mga factory, no? Itong kagawan ng nalikha ng gobyerno, no? Marami na pong nag-shutdown at natanggal sa trabaho. Lalo po yung may kontrata, yung aming union sa DPWH, tigil na po ang operasyon. Ilan po ang nawalan ng trabaho? Tinigil na po talaga. No? Sa Peso, doon sa Batangas, rotation na po ang pasok. Dahil hanggat hindi natitigil itong politika nito, hanggat hindi nare-resolbahan at hanggat hindi bumababa si BBM, wala na pong mangyayari sa Pilipinas. Marami pong mawawalan ng hanap buhay sa Pilipinas. May hanap buhay ngayon, ang isa sa daing namin, ganun pa rin, contractualization sa manpower agency pa rin. No? Hindi na maikublian, talamak. Binigyan pa ng malaking krisis dito sa graft and corruption. Kaya kami natutuwa
sa pamamagitan ng pagbubuo ng Broad Alliance sa Save the Philippines ay sinusuportahan ng itong alyansa na ito, itong laban ng mamamayang Pilipino at itong magaganap na November 30 na pagkilos ng mga manggagawa sa Liwasan Bonifacio at ibig sabihin magsama-sama at suportahan itong panawagan na ito.